kailangan ba malaki ang sweldo para makaipon ka? Kailangan pa malaki ang salary, ang income o ang sahod mo? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. May kwento ako para dyan. Nabasa ko ito sa isang libro, sa isang financial book. Ang kwento niya ay tungkol sa isang janitor na minimum wage earner. Tapos nung nag-pass away siya, yung namatay siya, ay nakapag-donate siya ng 15 million dollars na donation sa isang charity. So imagine niyo po, no, ang work niya habang buhay ay janitor, at hindi rin yung kumbaga yung tumaas posisyon niya, yung sweldo niya, kumbaga tama lang na sweldo, pero nakapag-donate ng 15 million dollars. So sa kwento na yun, makikita natin na wala sa laki ng sweldo o sa posisyon. Siyempre pag mataas posisyon mo, malaki sweldo mo, para makaipon o makasave ka, kumbaga nasa kung gaano yung naitatabi mo. Kumbaga yun yung mahalaga, hindi yung sweldo mo, yung kung ano yung naitatabi mo after ng sweldo mo. Kasi kung malaki nga ang sweldo mo, tapos malaki rin ang gastos mo, so walang mangyayari sa hindi ka makakaipon. So kung laging ang ganito yung sweldo mo, pantay rin ang expenses mo, so every month lagi kang zero or minsan negative pa. So kaya wala sa laki ng sweldo ang pag-iipon o pagsisave. Nasa disiplina yan kung paano ka makakapagtabi sa monthly salary mo. Kaya nga dun sa nakaraan nating vlog, diniscuss natin yung importance ng gap. Yun yung magiging savings mo, yung income minus expenses mo dapat laging positive para makapag-save ka. So tulad ng example natin na janitor na minimum wage earner, ang ginawa niya noon ay dinisiplina niya yung sarili niya na kada sweldo niya mag-i-invest siya sa stock market. Kahit bumagsak, kahit magkaroon ng economic downturn o pagbagsak ng ekonomiya, sige lang, bili lang siya ng bili ng stock. Doon niya nilalagay yung ipon niya. Tapos simple yung pamumuhay niya, kung ano lang yung kailangan niya. Yun, hanggang sa lumago yung niya, kasi kung nag-umpisa siya ng bata, let's say 20 years old, ang laki ng ng leverage niya sa time. Kaya nakaipon at nag-grow ng malaki yung yung savings niya at investment. Kaya hindi reason ang maliit na sweldo para hindi ka makaipon. Ang mahalaga talaga doon ay mapababa mo yung expenses mo para mayroon kang gap o mayroon kang savings. Ito po isang example. Bali nung nasa Montreal po kami, nakatira kami sa apartment. That time mababa pa ang renta ng noon before COVID, mga 2014 hanggang 2018. So tingin kami na bahay, syempre nangangarap ka. Pero alam namin na hindi pa namin plan na kumuha ng bahay dahil mahal nga. Pero yung yung goal namin na make sure makapagtabi kami kada sweldo, lagi nandun pa rin. Pero wala kaming plan, basta tabi lang kasi nga for emergency. Hindi mo minsan kailanganin mo ng pamilya mo. So nagkaroon po ako ng opportunity na makapagtrabaho sa Ontario. So, syempre lilipat kami ng apartment. So nung
uwian muna ako mga 1 hour 15 minutes kasi wala pa kami lilipatan. Tapos every weekend titingin kami ng maghanap ng apartment. Wala kaming makita, ang hirap maghanap. Tapos ang sabi pa ng mga tao sa lugar na to, may mas mahal magrenta kaysa bumili ng bahay. Hindi nga namin plano pang bumili ng bahay kasi hindi naman kami sure. Tapos dahil wala kami makita, tapos mahal, tapos parang di In 2 komportable. kilometers, Tapos di ka komportable. Yun, nakapag-decide kami na titingin na lang ng bahay na bibili na lang. Kami, awa ng Diyos, nung pagtingin namin, may nagustuhan kaming bahay. Tapos syempre may down payment. Pag-check namin nung naitabi namin sa stock market, tama yung yung naiipon namin, tas tinubo doon sa stock market. Yun yung ginamit namin na pan-down. So yun po yung isang example ng kahalagahan ng pagsisave at invest. Nakakatulong para sa future nyo po. Kaya nga po ang pag-iipon ay dedication, disiplina, habit, tsaka may goal ka talaga. Kasi kung wala kang goal o kung hindi ka dedicated o hindi ka disiplinado, mahirap po talaga. Pero kung kailangan iset nyo na yung yung mind mo, pati yung mahal mo sa buhay. For example, yung partner mo, yung asawa mo, na magsisave tayo. Re-review natin expenses natin, yung income natin. in 2 kilometers, At tututukan natin ang pag-iipon at pag-i-invest. Yun lang po, sana may natutunan po tayo ngayong araw na to. Maraming salamat. God bless.